Alright guys, so it's June 20, 2024. Kailangan ko magpaalam sa sa partner ko for 3 years. Cora, ayan yung pangalan ng sasakyan ko, Cora. Sana mapunta ka sa the right owner, the next owner. And protektahan mo sana ang susunod na magmamayari ng sasakyan na to. Sobrang mahal na mahal ko itong sasakyan na to. Safe ka lagi, sana walang ma-aksidente sa susunod na owner. Ito na guys, kumuha na naman. Hindi upgrade lang naman guys, upgrade. So konting document lang naman, tapos na ang pirmahan. Nakakuha ko ng magandang deal guys, magandang deal kasi guys, eto na siya, lumaki na siya. It's a plug-in hybrid. So, katas lang naman yan ng 3 years. Kailangan na reguluhan ng sarili. Not to brag, but to inspire. Joke lang. Kayo na bahala kung bash kayo. Mas stabil. Alright. Hi guys. Hi guys. Disclaimer. Disclaimer, not to brag. Ito na yung pinalit ko dun sa CX-5, which is in 2024 CX-90 na plug-in hybrid. Plug-in hybrid na. Beshi, hi! Ano? Nagulat ako kay Daddy. Not to brag? But to inspire. Oy guys, hindi, nakikita lang namin yun sa nakikiuso lang kami dun sa sa left. Oh, ayan, okay. Yan, so iti-test read ni mamaya magpapa-car tag ako. Pero napaka-convenient kasi pwede palang i-swap tag yung tinatawag nila. Yung plaka ko dati, i-register ko lang as a different vehicle. So yun. Kaya pwede ko na rin ikabit yung tag ko. Nandito pa nga yun. Pero kailangan ko muna dalhin ko sa car tag. Yeah. Ay, Beshi, na-inspire kami. Guys, speaking of not to brag but to inspire, ito po, nakaka-inspire po siya. Babe, hi. Ayan, no? We're here inside CarMax dealership dito sa Birmingham, Alabama. So, malaki tong store na to. They sell or buy cars. So, if you wanna sell your car, ang mangyayari, online muna, titingnan yung offer, kung magkano ang offer. So, if you want, kung deal na kayo, dun, inspectin na yata yung car nyo. So, yun. So, ayan, naka-mic na ako. Guys, gusto ko lang parating sa inyo. I-share namin sa inyo yung experience namin. Kasi tinrade din namin yung sasakyan namin. So, sino man mga nandito sa US na gustong gawin ito, makakapulot kayo ng something from our experience na nagbabalak palitan yung car, di ba? Mag-upgrade. So, yun.
Dito to brag Wala kaming to brag dito. Para sa amin lang to. Parang pinapatunayan ko lang namin sa sarili namin na kaya namin. Ganun. Wala kaming piniplease dito. So, pero of course, buhay naman namin to eh. Ayun nga, if you want to, baga parang kung gusto nyo na bumili ng bagong sasakyan na iti-trade in nyo, pwede naman. Pag pumunta kayo sa car dealership, titignan kung magkano pang value ng sasakyan nyo. Binibase nila yun sa parang Kelley Blue Book or CarMax yung presyo. So, pwede yun bumaba or pwede daw yun tumaas. So, sa sasakyan ko, ang experience ko dun, yung car dealership na yung presyo ng value ng sasakyan ko. Pero tinignan ko muna yung yung value ng sasakyan ko sa CarMax. So, maganda kasi may positive equity na kayo dun sa kotse nyo. Ibig sabihin, kung yung car nyo naka-loan is parang mas parang paano ba yung ibig sabihin ng positive equity? Yung parang tipong yung sa value ng sasakyan nyo mas mababa na yung utang nyo dun. Parang ganun. Para kapag trinade nyo yung sasakyan nyo, may makukuha pa kayo. Na pwede yun i-gawing as down payment dun sa bagong sasakyan na kukunin nyo. Yun. So, ganun yung ginawa ko. Kinuha ko yung CX-90 ko na Mazda, which is a premium hybrid, premium plus na plug-in hybrid. Ang ginawa ko, yung sasakyan ko, trinade ko sa kanila. Parang, umokay na ako doon kasi parang ang offer ng CarMax is $2,000 more than yung kung ano yung prenesyo nilang value ng CX-5 ko dun sa car dealership. Sabi ko, okay naman ako dun. Kasi baka bumiyahe pa ako ng malayo, pupunta ng CarMax, baka naman bawasan pa yung presyo. So, sabi ko, sige, okay na yun. Yung una nga, mababa yung yung bigay sa akin, yung car dealership. Sabi ko, I might have to sell my car at the nearest CarMax first because I wanna get the most from my car. Ayun, sabi nila, sige, adjust na lang namin. So yun, na-adjust pa, na deal na ako dun. Kaya nangyari, yun nga, sabi ko sa inyo, yung value ng sasakyan ko, plus may owe pa ako dun. Pero positive equity na ako dun. Meron pa akong parang nakuha pa dun sa kotse ko. So yun na yung ginawang down payment. Plus, nag-add pa ako ng konti pa. Para konti na lang yung monthly ko. So, si Nika, ang nangyayari kay Nika, yung car dealership is parang ang baba masyado ng value na in-offer dun sa sa CRV niya. Dito sa CarMax, parang $3,000 to $4,000 more yung offer ng CarMax. So, might as well benta na lang namin dito muna. Tapos balik kami sa car dealership. Kasi mas marami makukuha niya dito. Nag-guess nyo ba? Kung hindi kayo deal sa trade-in dahil mababa yung value, pwedeng pumunta muna kayo sa CarMax. Kasi mas mataas ang offer nila. Ibenta nyo na lang muna yung sasakyan nyo doon. Kung may owe kayo, sila ang magbabayad nun. Kung ganun ang mangyayari is bebenta nyo na yung sasakyan niya dito, then babalik kami sa car dealership. Kasi mas mataas yung makukuha niya sa value ng sasakyan niya dito kaysa dun sa car dealership. Tapos guys, fun fact, yung car registration ko or yung plate number ko or tinatawag na car tag dito sa Amerika is sinuwap lang nila. So yung car tag ko sa CX-5 noon is ni-register as tawag nila is swap tag. So, i-register lang nila as a different vehicle. So, gamit ko pa rin yung tag ng CX-5 dun sa CX-90 ko. Pero registered na siya sa CX-90. Ang galing, di ba? Tapos,
nakamura pa ako, parang magkano lang binayaran ko eh, wala pang $100. So, ayun, kaysa sa mag-register ka ng bagong vehicle na paabot ng magkano rin, diba? Kung depende sa value ng sasakyan mo. So, ayun. Kay Nika, hindi ko alam, sabi ko kay Nika, i-request mo na swap tag na lang para tanggalin na lang yung plate number and i-register na lang sa ibang sa ibang sasakyan. Yan. So, guys, kung tatanungin nyo, okay pa naman yung mga sasakyan nyo noon, gaganda pa nga ng mga yun eh. Anong reason nyo? Well, personal reason lang naman, wala kaming piniplease dito. Uulitin ko lang, wala kaming piniplease dito. Sa amin lang naman yun. So, ang akin lang, 7-seater na siya para ma-maximize kapag may mga bisita, sila daddy, sila mama, kung sino pa mga pwedeng sumabay, kaibigan, pinsan. Marami na kami doon eh, kung saan kami lilipat eh. Plus, pares kami ni Nika na sabi namin, maganda na hybrid para mas tipid sa gas and naka all-wheel drive kasi magi-snow na doon or minsan freezing para mas tutulungan sa traction, mas safe siya. Ayan na, so in-instructan na kami ng CarMax na to parang tanggalin na yung mga personal items pa na dito sa sasakyan. Yan, so sikasuhin muna namin guys and then kwento ko sa inyo mamaya kung ano pang mga yun. So yun, na-clear out na namin yung mga gamit, so wala nang naiwan sa loob. And thank you so much Lexi ang pangalan niya kasi parang Lexi yung ng plate number niya. Yeah, thank you so much. Adventures 3 years din yun, napakalaan, ang dami nating mga malalayong trips. So bye Lexi, I'll miss you. Ayun guys, so quick update. Ganda ng offer kay Nika doon sa CRV niya. Kung ano yung estimate doon sa sa internet online na estimation. Ganun na ganun din. So na-maximize niya yung yung sa value na i-down payment niya doon sa bago niyang sasakyan. So kung ganun man gagawin nyo, kung gusto niyo magpalit ng sasakyan, I would suggest 2 to 3 years, bayad kayo. Kung kaya nyo ibayaran nga ang sasakyan nyo bago kayo magpalit para may value yung sasakyan sa ipapalit nyo, di ba? Or kung kahit patulad nyo naman kami na may utang pa kami dun sa mga sasakyan tapos papalitan, ganun, maganda may positive equity muna kayo. And kung iti-trade in nyo man dun sa sa dealership, i-match nyo muna sa sa CarMax na online estimation. Kung papayag naman na kayo na mababa lang ng 1,000 or 500 sa binigay na value ng car dealership, kasi mas barat sila dun eh, given na yun, kasi kailangan nilang kumita dun. Kaya na bahala. Pero kung parang 3,000 to 4,000 na less than the price na bibigay ng CarMax yung dealership na i-estimate sa car nyo, wag na. Pero pwede naman kayo makipag-usap kung pwede bang taasan kasi yung CarMax ganito binigay niya sa akin, ganun. So kasi ganun ginawa ko so dinagdagan nila ng konti. Pero kung ako sa inyo, mag-CarMax kayo para, diba, i-check na lang sa inyo may equity kayo. Yun ang pang-down nyo sa bago nyong sasakyan. So, yun. And nakuha na ni Nika yung niya, tinanggal na yung car tag. And pwede i-register sa ibang vehicle yung tag para same pa rin yung tag na, yun. Parang yung ginawa ko. Yan. So, mangyayari ngayon, fill up na sila ng cheque sa kanya. Tapos yun yung da-down niya dun sa bago niya sasakyan. Yan. So guys, ayan na si Nika. Nakipag-deal na. Dito na sa Honda. Wow, yun na yung keys.
Wow. Excited na, babe? Papanoorin mo to pag 60 years old ka na. Kailangan fresh. Fresh. So, life document na naman to. Oh my God, guys! Ito na si Lexi. Ang pinaputing Lexi. Bagong shell ni Lexi. It's a Honda 2025 Honda CR-V Touring Sport Hybrid. Or baliktad, Hybrid Sport Touring. Yan. All-wheel drive na rin siya. Hybrid. And parang top of the line na siya eh. Ang ganda. Proud ako para kay Mika. Yes. Ay, gulay. Wow, wow, wow. Tapos kasi kaya siya kumuha nito dahil non-negotiable kay Mika yung light interior. Sabi ko yung dun sa touring hybrid lang ang touring hybrid lang talaga sila merong option nito. At gusto sana niya gray, pero walang gray, mahirap makahanap, kaya yung puti, second option niya, nakakuha kami. So ayun. Ganda. Ano ma? Ganda. Okay. This also comes with this entry, so this bottom So ayan na nga, no? Tinuturuan na siya ng mga features. Ayan. Okay. Close deal na, guys. Close deal na. Ayan. Alright. Uy! Congratulations! Congrats! Congratulations! Oh, ayaw niya na sumakay sa akin ah. Yeah, ang ganda. Wow.